isa ng bawat mamamayang Pilipino. Tayo ang gobyerno at ang pamahalaan ay itong administrasyon na ating tinutuligsa dahil sa mga anomalya, katiwalian at korupsyon. So alam nyo kung bakit tayo nandito. May kamalayan ang bawat isa dahil ito ay nakikita natin at namamalas natin sa pang-araw-araw ng ating gawin ng buhay. Gusto ko lamang i-talastasin ang mga kailangan nating malaman. Ang pagtitipon na ito ay tanda ng supremasiya o supremacy of civilian authority. Pero ito po ay kulang. Dahil po, kung tutusin, pag sinabing supremacy of civilian authority, sa Article 2, Section 3, kailangan po ay halos ito ay puno magmula doon hanggang doon. Yan po ay pinapahiwatig ng kapangyarihan o makapangyayaring batas na ang may otoridad lamang ay mamamayang Pilipino para tutulan ang anomalya, katiwalian at korupsyon. Mayroon po tayong dalawang klase ng paninindigan. Hello, Ma'am. Na minsan Shout out sa'yo dyan. nalilito tayo o nagkakaroon tayo ng kagulumihanan. Ang dalawang mukha o dalawang uri ng paninindigan ay ang integridad at ang prinsipyo. Minsan po hindi naliliwanagan sa inyo yan. Ang prinsipyo ay may dalawang mukha. Mali man o tama, ipaglalaban po ninyo yan. Pero walang integridad po dyan. Ang integridad ay base sa katotohanan. Pero ang prinsipyo, mali man o tama yan, dahil yan ang pinaniniwalaan mo, ipaglalaban mo, paninindigan mo. Kaya po, katulad ng nangyayari sa loob ng Senado, na ang kanilang paniniwala o paninindigan nila na pwedeng maging dalawa ang uri o sangay ng Senado. Senadong Malacanang, Senado para sa masang Pilipino. Sino po ba ang dapat nasundin sa dalawa? Sino ang lehitimo? Ang lehitimo ay ang Senado para sa masang Pilipino. Hindi ang Senado o ang mga senador para sa Malacanang. Kapag sinabing Senado na para sa Malacanang, yan ay sumasagisag ng isang kolonyalismo mentalidad o mapang-aliping kaisipan. Minamanipula ang kaisipan ng mga minority na para sila ay papaniwalaing sila ang karapat-dapat at lehitimo itinalaga na para gumawa at magsagawa o magkaroon ng pagsasagawa ng mga batas na dapat pag-usapan. Kung nasa integridad po ang ating paninindigan, kahit po yan, katulad ng ginawa ng ating 13 mga senador, nabawasan tayo ng isa. Nag-overtabakot si Chis Escudero. Ibig sabihin po nyo, nakikita po natin na siya ay isang taong nasa prinsipyong paninindigan. Dahil kaya siyang pasunurin. Pakinggan nyo pong mabuti dahil para hindi po tayo malinlang sa susunod na mga darating na eleksyon kung mayroon man. Kung mayroon man. Papalag tayo kung magkakaroon tayo ng susunod na eleksyon. Ito lang masasabi ko, kung bakit si Chis Escudero ay sinabi ko na sa prinsipyo ng paninindigan, yun yung paniniwala niya at siya ay kaya pasunurin ng dahil sa kapangyarihan na impluensya nitong administrasyon. At hindi sumusunod itong 12 senador na kahit na si Jingo Estrada ay nakulong o kinasuhan ng plunder, si Marcoleta ay hindi natinag. Maski
ang ating si Senator Robin Padilla ay kinakasuhan din pero hindi natitila. Yan po ay integridad. Doon po yan sa totoo. Doon po sa legal at doon po sa para sa mamamayang Pilipino. Hindi po ang bawat senador o ang mga kongresista na nasa lower house ay para maglingkod sa Malacanang doon sa mga ating presidente. Pag ganyan po ang sistema natin, yan po ay tumatalakay lamang sa isang kolonyalismong mentalidad. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Nakikita ko na kayo nakikinig, nakatingin kayo sa akin, pero lahat na sinasabi ko, pagpasok dito, lumalabas dito. Diyan po tayo nalilinlang eh. Diyan po tayo naloloko. Tapos sasabihin nyo na budol kayo. Sino po ang nagre-reklamo kayo na nabudol kayo? Dahil hindi kayo nakikinig ng maayos. Itong pagtitipon na to ay hindi lamang bugso ng damdamin. Hindi lamang ito sa karaingan ng anomalya, katiwalian at korupsyon. Ito ay parte na para malaman nyo kung ano ang nilalaman at kung paano nyo mapoprotektahan ang inyong mga sarili-sarili o yung mga individuals. Kasi kung kayo po sumasangayon sa isang tao na wala kayong tinatawag na pagsala, pagbusisi, pag-uri, mauuwi po kayo sa ano? Sa kolonyalismong mentalidad. Sumusunod ka sa isang bagay o personal na ideolohiya ng isang tao. Pag ganyan ang inyong pananaw, ganyan ang inyong sistema sa buhay, wala po kayong ipinagkaiba sa salot ng lipunan. Ano po yung tinutumbok ko ng salot ng lipunan? Ang salot ng lipunan ay ang mga makataliwa at ang teroristang grupong CPP-NPA. Nilalason ang inyong kaisipan para papaniwalain kayo ay tama, pero kayo ay nasa maling kalagayan.